battery. Meron kaming battery dito ng bike kasi paayos na yung bike. So ang naging issue ng battery, luma na to guys, pero ang problema na stuck. So nirevive ko siya. So nung last time chinarge ko sa kasi nga gagawin ng electrician, so hindi makapag full charge. Alam nyo ba guys, ang nangyari sa battery nung chinarge ko, umiinit. So hindi ba, that's sign na ano na siya, pasira na yung battery. Pero wait, marirevive pa yun, okay? Kasi ako gumagamit ko yung mga sirang battery, marirevive. So ito, malakas pa naman kasi nung unang na-charge ko to, nag-full charge, may ibang nag-full charge. Sabi ko, harapin ko na lang ulit pag may time na ako. E ngayon, hinarap ko siya. Unang ginawa ko lang guys, kasi pag umiinit yung battery, sign yun na wala na siyang tubig or electrolyte. Okay? Ang gagawin nyo lang dyan, lagyan nyo ng electrolyte. So, ayan, basta tatandaan nyo kasi pag pinabayaan nyo laging umiinit ang battery nyo guys, ang mangyayari dyan, masisira na yung diretso yung battery nyo. Basta tatandaan nyo hanggat nag-charge, 2.8, 12 nag-charge siya, tapos umiinit. Ang sakit lang nun ay kulang sa tubig. Ibig sabihin, pwede pa siyang mag-full charge. Kaya niya pang mag-charge ng mas mataas. Kasi tatandaan nyo yung mga ganitong klaseng battery, 14.8 yan ang pinaka-full charge yan. Ngayon tingnan nyo to, itong S1 to, full charge na to. So nilagyan ko lang siya ng tubig ng battery. Full charge. Saglit lang siya ng full charge. Pero so nagko-condition lang ako. Dadagdagan ko lang po ulit ng tubig kasi parang natuyo ulit. So itong pangalawa, i-charge ko. Ano ko lang, tingnan nyo, umaapaw yan. 14.7 yan guys. 14.6, 14.7. So, dalawa na lang. 14.7 na yung actually. Guys, nung days ago, nag-use ko to, grabe 13.8, hirap ng 14, tapos umiinit na siya, nag-overheat. So, masama yan, 14.7. So, ayos na ulit battery. Medyo mahirap lang mag-restore, mag-maintain, kasi nga, babuksan mo. Ayan, 14.7. So, isa na lang po charge na yan. Mag-stop na yan yung charger ko. This month yan. Okay? So, sa mga nag-e-bike or may electric yan, huwag po tayong kasi magastos po ang battery. So, mas maganda. Ito, matagal itong battery nito. Guys, sobrang tagal. Stock pa to. Pero okay pa siya na yan. Mag-full charge po. Yan lagyan ko lang yan. Makita nyo. Yung sign niya na ang battery mag-charge. So ito, lalagyan ko lang ito ng tubig, medyo tuyuin. Bulang pa ng tubig. So yan, guys, no? Yun lang yung tip ko for today, para makatipid kayo sa battery. Pwede pa namang yan. Obserbahan nyo lang yung battery nyo. Pag umiinit so ibig sabihin kulang na ng battery. Tatanggalin nyo lang yung takip, mga takip yan lagyan nyo na ulit yung electrolyte. Yan, legit yan guys. So, experience. Sa solar din ganun ginagawa. Actually, yung mga battery ko nga sa solar, sira na hindi re-revive ko lang. Right? Kasi yung battery, pag di rin ginamit, na stock, hindi siya nasisira din. Pero, ayan, kaya siya i-revive. So, yun lang gagawin nyo guys, tip for today. Yan very much sa e-bike. So, actually, sira na yan, no? So, rin lang. Pero nag-charge pa rin. Yan guys, mamaya mag-full charge na yan. 14.7, isa na lang. 14.8. Okay guys, hanggang dito na lang. Full charge na. Hindi na umiinit, full charge na siya. Ayan. Ano? Cool. Dito natin, tatanggalin ko. Baka sabihin may daya. Yan ha. Nilagyan ko lang ng battery. Okay. So, tuloy natin ulit. Yan, full na siya talaga. Okay? And this one, ito rin, no? Saan ko? Full charge na rin to guys, pero ang problema ko rito, may natuyo
medyo natuyo yung tubig, yung electrolyte, so dadagdagan ko lang siya. 13.8. So, iaano ko lang siya. Guys, hanggang dito na lang muna. Alright. Yan. Kundi. Okay, isa. Yan na, dito natin po. Akit to, akit siya. Oh. Yung market. Nakita niyo market. Six. Ayan. Okay, so good yung battery.